namamatay akong natatanaw sa likod ng dilim ang bukang liwayway. Kung kailangan mo ang pulang pangulay, dugo ko'y gamitin sa kapanahunan nang ang liwanag mo ay lalong kuminang. Tuloy mo lang pag-iling mo, Chidora. Mahirap ang sitwasyon mo ito. Sadyang napakalaki na ulo ng iyong anak. Lalaki ang iyong anak, Chidora. Kasi ang papangalan natin sa kanya. Abakada. Ina, ba't kailangan ko pa po ito matutunan? May ikwento ako sa iyo, Pepe. Isang araw, may isang batang kamukamo na labis na bighani sa ganda ng apoy sa lampara. Kaya lumipad siya sa paligid nito. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ina kung ang magiging dulot sa kanya ng apoy. Na maaari niya itong ikasawi, ngunit hindi nakinig ang batang gamugamo. Lumipad siya ng lumipad sa paligid ng apoy, hanggang sa nahagip ng apoy ang kanyang mga pakpak, at siya ay namatay. Nakita mo na, Pepe. Kaya pag ikay hindi sumunod, matutulad ka sa batang gamugamo. Ikay mapapahamak, kaya huwag kang pasaway. Opo, inay. Simula ang lahat ng mabalitaan ng batang si Rizal ang pagpapaslang sa tatlong paring martir na si Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, at sinasabing sila ang nagpasimula ng himagsikan sa Cavite. Guardia, dalhin dito ang tatlong pare. Masusunod po, General. Hindi ninyo siya pwedeng dakpin. Wala siyang kasalanan. Ito ang utos ng General. Naway kabayan ka ng Panginoong Padre. Tayo magtungo kung saan ang mga tao itititinag kundi papagalawin ng may kapal. Verdugo, simulan mo na. Guardia, kunin mo na si Padre Burgos. Masusunod po, General. Ano bang kasalanan ng aking nagawa? Mamamatay ba akong walang saysay? O Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Simulan mo na. Guardia, kunin mo na ang huling pare. Masusunod po, General. Verdugo, simulan mo na. Pagpastan niyo ang tatlong paring haklas. Huwag niyo silang tutularan. Kundi ganito rin ang inyong sasapitin. Lumaki si Pepe ng magalang, matipuno at may paninindigan sa bayan. Nakapag-aral siya sa Espanya at nakapagtapos ng kursong medisina. Tuluyan na nilisan ni Rizal ang Espanya upang bumalik sa Las Islas, Pilipinas. Umuwi si Rizal sa kanyang bayan sa Calamba, Laguna upang magsimula muli. Sinimulan ni Rizal na magsulat ng mga nobela upang gisingin ang mga puso ng maraming Pilipino at nang malaman ang tunay na nangyayari sa kapuluan. Mahal ko. Ako ba'y laging iyong naiisip? O sadyang naging makakalutan ka na dahil sa mga magandang dilag na nakilala sa Europa? Maria, paano kita malilimutan kayong ang tinig mo lang ang aking laging narinig, maging sa gubat ng Alemanya. Sinasambit ko lagi ang iyong pangalan.
kahit saan dako man ako makalipad. At ilang profesor pa na rin ang nagsabi, nakalimutan na kita, ngunit hindi ko pa rin magawa. Diyos na nindiga, Maria. Maria, binabalak ba ng iyong kasintahan, Diablo, ang magpatayo ng paaralan dito sa San Diego? Si iyong reverensya, iyon ang gusto ng Crisostomo sapagkat iyon ang kanyang pangarap para sa San Diego. At anong ituturo niya? Ang maging lapastangan at ihere sa aming mga praile? Ilang beses niya bang ginamit ang simbahan para lang sa kanyang mga binabalak? Ngunit iyong reverensya, nais lamang ng Crisostomo na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata upang umunlad ang San Diego. Hindi, gusto na. Hindi ako makapayag ng isang ihere makatungtong sa harap ng simbahan at sa paanan ng Diyos. Isang ihere at lapastangan. Nagtataksil sa kanyang bayan, lalong-lalo na sa kanyang simbahan at sa Panginoon Diyos. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Dito kayo! Mabuhay na kayo! Crispin! Basilio! Dr. Joseph, sisa na babaliw na. Siguro dahil sinapit ng mga anak niya. Pakita niyo mga anak ko! Pakita niyo mga anak ko! Layuan na nga ako! Baliw! Kawawang sisa, tuluyan ng sira ng bait dahil sinapit ng kanyang anak. Nararapat lamang yan sa kanya. Pinalaki niyang magnanakaw ang kanyang mga anak sa suklam-suklam. Basilio! Talagang anak ko! Asan na kayo? Maria, mukhang narito ang iyong iniiraw. Maria, huwag ka nalapit sa lalaking iyan. Siya ay mamamatay at ipapatapon sa ilog. Katulad ng kanyang ama, na si Don Rafael, na isa rin fulabestero. Katulad niyan. Tama na! Labis na ngayong kawalang respeto sa aking yumaong ama. Si Don Rafael Ibarra ay may malaking pangarap sa San Diego at sa mga mamamayan dito. Kaya huwag mo siyang tatawaging pilibustero. Tandaan mo, Crisostomo, kapag ikaw ay nahuli ng aking Guardia Sibil, ikaw ay aking ipapadakip at ipapapatay. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pulong na ito. Ngunit ano nga ba ang iyong nais at ikay nagpatawag ng pagpupulong? Nais ko sanang magtatag ng samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit gaano ka nakakatiyak kay Sal na tayo magtatagumpay? Marahil alam naman nating lahat na sila'y labis ng makapangyarihan. Kaya nga tayo narito upang pagtunuan natin ang isa sa dalawang akbang. Sangayon ako sa inyong mga plano, sir, kaya ikaw magpatuloy sa inyong mga hinahilan. Kung gayon, tayo na't maghalal ng mumuno sa ating samahan. Sa mata ng Diyos tayo ay kasama. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin kong mabuhay na kapilit ka habang buwan. Mahal kita, o aking Diyos. Ganon! O Maria, ano nangyari natin kayo sumisigaw? Si Jose. O anong nangyari sa kawawa kong anak? Sabihin mo! Bali-balita na siya idinakip sa kanyang sinasakay ang barko. Ang barkong Isla di Panay. Diyos ko! Ang anak ko! Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa mga kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga ilegal na mga samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang kanyang tukulin sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasaktan. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay di dapat maging mapagganti, bagamat dapat silang maging makatarungan. Tama. Tumahimik kayo. Tumayo kayo kung inyong sinasangayunan ang hatol sa taong nasasakdal. Kung gayoy, tapos na ang usapin. Ikaw, Rizal, ay hinahatulang barilin sa bagong bayan sa umaga ni ika-30 ng Disyembre. Ika-29 ng Disyembre taong 1876 nang ako'y ihatid sa aking pansamantalang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Pepe! Nana, mano po? No! Nana! Pepe! Nana, pag ako'y namatay na, nais ko pong hingin niyo ang aking bangkay. At baka saan na lamang po nila ako itatapon. Nais ko pong ibaon ninyo ako sa lupa. Lagyan niyo ito ng bato
at ang ilagay niyo ang aking pangalan, at ang araw ng aking kapanganakan, at ang araw ng aking kamatayan. Nais ko din pong lagyan niyo ito ng isang krus. Regalo ito sa akin ng mga tabyela. Hihilingin ko sa mga opisyal na ipadala sa inyo ito. Pagkamatay ko, there is something inside. Ultimo favor, let me face the firing squad. Imposible! Then at least spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of a criminal will also be executed. Ready! Consuma, tumis. Five! Terra, Vegra, Bardet, all traitors! Viva España! Viva! Viva! Viva España! Mga kaibigan, ngayon ay dumating na ang araw ng himagsikan. At ngayon ay pinuputol na natin ang ating ugnayan sa mga mapang-abusong Kastila. Ilabas ninyo ang mga sedula. Mga papel na sumisimbolo sa mananakop ng ating bayan. Punitin ang sedula at magkaisa para sa himagsikan. Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Mabuhay!